Wait lang ha, iset ko lang ito. Start video. Okay. Yes. Okay. Yan. So, sino mag-volunteer mag-opening prayer? Okay, kung sandali ha. Okay. Okay. Before tayo mag-start, let us have a short prayer in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Good morning, mga kapatid. Good morning, Sis Mejos and Brother Ivan. Thank you for joining us ngayon. Maaga tayo, out of schedule. Dahil may lakad tayo out of town. So welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, Catholic Catechism. Okay, at sa mga nanonood sa Facebook or sa pag-upload mamaya sa YouTube, good morning sa inyo. Now, ang pag-uusapan natin, i-take up natin ngayon, is ang mainit na topic, no? About divorce. Kasi ngayon, ang House sa of Representatives, no? Na okay yung divorce bill sa final reading. So hindi ito ma-overturn or ma-veto, ma-approve ito. So malaking pinsala actually ito sa family. I-explain natin kung bakit. At ngayon, maraming nagsusurvey sa sa internet, sa Facebook, kung ano bang opinion nyo, sang-ayon ba kayo. At nakakalungkot kasi ang daming Katoliko, no? Majority actually sa mga Katoliko na nagko-comment, no? They are in favor, no? Maraming hindi lang Katoliko, maraming ibang Christians, kung ano pa diyan. Philippines is a Christian nation, pero ang daming in favor sa divorce. At ating tatalakayin ang kanilang mga rason, no? Yung mga famous na mga kanilang mga arguments, famous reasons nila kung bakit sila pabor. Okay? So ano ba talaga ang kaibahan ng annulment, legal separation, no? Italakay natin para meron tayong tamang pag-unawa. Okay? Napakainit na topic ito ngayon at kailangan to ng matinding prayer, no? As a nation. Now, una sa lahat, ano ang divorce? Okay? Ang divorce ay isang proseso na yung isang valid makatarungan, no, na marriage ay sa kapangyarihan ng gobyerno ay kanyang i-terminate, no, i-dissolve niya. So yung isang valid marriage, tatapusin niya. Sabihin niya, from now on, kayo, no, di ba? Married kayo. Ngayon, hindi na kayo mag-asawa. So, malaya na kayong mag-asawang muli dahil hindi mo na siya asawa. Hindi mo na siya husband, hindi mo na siya wife. So, under the rule of law. So, yun ang ibig sabihin ng divorce. Pinatitigil, pinuputol kung ano yung naugnay, no, sa ngalan ng kapangyarihan ng gobyerno. Okay? Yan ang ibig sabihin ng divorce. Okay?
Pero ang tanong, ano ba ang turo ng simbahan? Ano ba ang turo ni Kristo ng Diyos? Anyway, para sa mga hindi nakakaalam, buong mundo, ang kanilang batas ay legal ang divorce. Tanging ang Pilipinas na lamang sa buong mundo, no? Sa buong mundo, tanging Pilipinas na lang ang walang divorce. Hindi kasama sa ating batas na ito ay sinasang-ayunan. Illegal pa rin sa atin ang divorce. At ito ay nagsasaad ng isang message, no? Na ang Pilipinas ay ang isa sa mga example na missionary country. Dati ang Ireland ang maraming mga missionary. Ngayon, ang Pilipinas kung saan ang gagaling na ang maraming mga pare na nagmi-missionaryo. The Filipino people are strong in the faith, no? Kaya tayo ang pinaka-last. Kung ito ay magiging legal pa rin, yung divorce, sa aking opinion, pupuno na ang salop ng Diyos. Na mapupuno na ang salop ng Diyos sa kanyang pagtitimpe sa sangkatauhan. We could be the last, no, bastion of protecting the sanctity of marriage. So, anong turo ng simbahan? At pag sinabi natin turo ng simbahan, hindi ito simbahan na imbento ng simbahan, no? Ang tinuturo ng simbahan, yan din ang turo ni Kristo. Si Kristo at ang simbahan ay iisa. Ang simbahan ang tagapagsalita ni Kristo dito sa mundo, no? Siya ang spokesperson, siya ang tagapagturo. Ang simbahan ang katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo, no? So iniwan niya ang simbahan na mag-guide sa mga tao patungo sa kaligtasan. So wag niyo isipin na ang simbahan Katoliko ang gumagawa nito, na? Ito ay direkta sa banal na kasulatan at ito ang katuruan mismo ni Kristo. So basahin natin Matthew chapter 19 verse 3 to 10. Okay? So lumapit ang mga Pariseo sa kanya para subukan siya, no? Tinanong siya, is it lawful, no, makatarungan ba na i-divorce ang kanyang asawa na kahit anong rason? No? Ang sagot ni Jesus, hindi niyo ba nabasa sa simula na ang Diyos ay gumawa ng lalaki at babae at iiwan nila ang kanilang mga magulang at sila ay magsasama. At sila ay hindi na dalawang laman, kundi iisa na lang. No? Sila, iisang laman na lang. So yung mag-asawa, mga kapatid, hindi yan dalawa sa paningin ng Diyos. Iisa na lang sila. Okay? Tapos sabi ni Jesus, ito yung pinaka-importante, kung ano yung pinagsama ng Diyos, walang tao na makakapaghiwalay. So ano nangyayari sa divorce? Hinihiwalay ng tao kung anong pinagkaisa ng Diyos. Kung ano yung pinag-isa ng Diyos, hinihiwalay ng tao. Okay? Now, sumagot yung mga Pariseo. Di ba sabi ni Moses, dati sa panahon ni Moses, bibigyan niya ng certificate of divorce para mahiwala niya yung asawa niya. Sumagot si Jesus, dahil yan, ginawa yan ni Moses dahil sa katigas ng iyong mga puso. Pero sa ano ang layunin ng Diyos sa simula ay hindi yan. No? Sabi ni Jesus, hindi yan ang layunin ng Diyos sa simula. Ginawa lang ni Moses yan dahil sa katigasan na yung ulo. Ngayon, sabi ni Jesus, ngayon sabihin ko sa inyo, kung sino man ang magde-divorce o maghihiwalayan ng kanyang asawa, except for unchastity, at mag-aasawa ulit, ay
nagko-commit ng adultery. Ha? So, siya ay nagko-commit ng adultery. Kung hihiwalay siya at mag-aasawa siya ng bago. Okay? Now, nung may karugtong ito, nung na-realize ng mga disciple, no, nung kanilang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng turong ito, may ibig sabihin, mabigat ito, no? Mabigat. Sabi na, kahit ang disipulo mismo, sinabi nila, kung ganyan naman lang, Lord, mas mabuti pang hindi na lang tayo mag-asawa. Kuha ninyo, nakita ninyo kung ano ibig sabihin ng verse na ito. Kasi naintindihan ng mga disciples kung ano kabigat, ano kaseryoso si Lord, na hindi talaga pwedeng ipaghihiwalay ang mga mag-asawa. Kaya nasambit ng mga disipulo, kung ganyan naman lang pala, di mabuti pang wag na lang mag-asawa. Kasi nakita nila na ang pakipag-intindihan, pag-a-adjust, pagtitimpi sa mag-asawa, mahirap. Tapos dito nila na-realize na mahirap pala, hindi pala pwedeng maghiwalay. So, mas mabuti na lang hindi na lang mag-asawa. Ganon katindi. So, seryoso si Lord. Nakita nila kung gaano kaseryoso. Kagaya din sa turo ni Jesus na kung sinong hindi kakain sa kanyang laman at iinom sa kanyang dugo, hindi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya marami ang tumalikod, hindi nila kayang tanggapin. So, kagaya din dito. No? At kagaya din sa sinabi na kung sinong gusto makapasok sa kaharian, ibenta niya lahat ng ari-arian, bigay sa mga mahihirap. Tapos sabi ng mga disipulo, kung ganyan man lang Lord, sino ang maliligtas? So ganito din, nakita nila, pag ang mga apostoles na mismo ang makasabi na, kung ganyan man lang, sino na, mas mabuti pa hindi mag-asawa, ibig sabihin, ganun kaseryoso si Lord. Big deal para kay Lord ang pag-aasawa. Big deal kay Lord ang marriage. Hindi yan pwede basta-basta dating ihihinto at puputulin. No? Kaya sabi ni Jesus, not everyone can accept this word. Hindi lahat. No? Hindi lahat. So, kaya maraming Katoliko kuno, o maraming Kristiyano kuno, na sabihin na Katoliko sila, pero hindi nila kayang tanggapin tong turo na ito. Kaya, pro-divorce sila. No? Now, may nagsasabi, lalo na sa mga ibang mga sekta, kasi sa ibang sekta, ibang mga pastor, sa ibang mga protestante, pwede sa kanila divorce. Bakit? Dahil sa maling pag-interpret sa Bible. Kasi itong sinabi ni Jesus, napansin niya ito, whoever divorces his wife, no, except for unchastity, yan ang unchastity. Except for unchastity. So, akala nila, yung sa ibang version sa Bible, kaya importante mga kapatid, na tamang version, translation sa Bible. Kaya ang translation ng Katoliko ay importante kasi ang translation sa ibang mga Biblia, hindi basta-basta lahat ng Biblia tama. No? May mga translation na mali. Kaya dito, pumapayag yung mga protestante sa divorce kasi sa translation ng ibang Bible, ang sinasabi dito, whoever divorces his wife except for adultery, no? Or unfaithfulness. Pero ang tamang translation dapat, except for unchastity. So, ang pag-unawa ng mga protestante na pwede ang divorce kasi kung nagtataksil ang iyong asawa, pwede mo siyang i-divorce at pwede ka
So, pwedeng mag-divorce kung may nagtataksil, kung may unfaithful. No. Ang tamang translation dito, mga kapatid, is unchastity. Ang ibig sabihin ng unchastity ay ang kanilang marriage ay hindi valid. For example, ng unchastity, nag-asawa yung magpinsan, nag-asawa yung magkapatid, or hindi valid ang marriage nila, nag-live-in sila, hindi valid ang kanilang yung kasal, pero namumuhay sila na para mag-asawa. So, yung kanilang pagsasama ay unchastity. So, yun. So, sa mata ng Diyos, hindi sila pinagsama. Hindi sila validly married in the eyes of God. So, yun ang pwedeng hiwalayan. Kasi hindi naman sila talaga pwedeng magsama dahil hindi valid ang kanilang marriage. Dahil may mga factors na nag-i-inhibit. So, yan ang ibig sabihin ng unchastity. So, hindi totoo yan na dahil kung unfaithful or nag-adultery, no, ang iyong asawa, pwede ka mag-divorce. Maling translation sa Bible. Okay? Now, so ang Greek word ng unchastity is porneia. Refers to sexual unlawfulness. No? Sexual unlawfulness. Yan ang ibig sabihin ng unchastity, porneia. Sexual immorality. Okay, balik tayo sa sinabi ni Jesus. So, pag valid ang marriage, no? Pag valid, hindi na sila dalawang laman. Isa na lang sa mata ng Diyos. Ano ang pinagsama ng Diyos? Walang tao, no? Kahit simbahan, kahit Santo Papa, kahit pare, kahit obispo, ang makakapag-separate. Lalo na kahit gobyerno. No? So, ang turo ng Diyos tungkol sa marriage, mga kapatid, no, is hindi lang ito contract. Yung sinasabi ng iba, marami namang nag-aasawa dyan, nagpapakasal, simbahan, hiwalay naman. Tapos sabihin na, piece of paper lang yan, papel lang yan. So, mas mabuting hindi na lang mag-asawa. No. Hindi contract ang marriage. Hindi lang yan legal contract na tayo mag-asawa. It is a covenant. Ang covenant, alam nyo anong ibig sabihin ng covenant? It is an exchange of person. Just like God have a covenant with Adam, God have a covenant with Abraham, God have a covenant with David, no? Christ have a covenant with us. So, covenant, exchange of person, binibigay mo ang iyong sarili sa iisang, ano na lang kayo, iisang laman. You are, sabi ni God, you are my children. I am your father, no? So, in exchange of person, hindi ito ordinaryo contract lang, no? It is a sacred matter. At saka, dito, hindi lang ito covenant, kundi pagdating na panahon ni Jesus, mas inangat niya pa, mas naging stricto. Ang marriage, hindi lang ito exchange of person, ginawa pa niyang sacrament. So, ibig sabihin sacrament. Ito yung avenue, ito yung ng sitwasyon sa pagsasama ng asawa ng husband and wife na mag-asawa, dito niya ipapadaan ang kanyang grasya. Sacrament, ito ay lagusan ng grasya. Yan ang sacrament. So, ito yung paraan na ang mag-asawa, ang babae at lalaki, sa kanilang pagsasama at pagtitiis sa isa't isa, ito yung makakapabanal sa kanila. Ginagamit ito ng Kristo para daluyan ng grasya, para magdadala sa kanila sa kaligtasan. So, hindi lang ito covenant, sa contract, hindi lang ito covenant, kundi sacrament. No? So, may 7 tayong sacrament, lagusan, daanan ng grasya. Ito ginawa niya isa sa mga daanan ng grasya. Okay? At, tingnan nyo, sa mga nagsasabi na hindi importante ang kasal
at hindi dapat sa civil lang. Dapat sa simbahan. Bakit? Ang Diyos ang may akda at ang nagtatag ng marriage, hindi ang society. Ang sabi sa Bible, kung anong pinagsama ng Diyos, hindi niya sinabi dito kung anong pinagsama ng abogado o ng mayor o ng huwes. Ang sabi niya, kung anong pinagsama ng Diyos. So, sino ba ang representante ng Diyos? Ang pare, ang simbahan. So, dapat sa simbahan talaga tayo. Kaya, isang malaking kasalanan ang pagpapakasal sa huwes labang. No? At sa mayor o sa that civil wedding, isang malaking kasalanan. Mortal sin. Dapat nagpapakasal tayo, dapat sa alagad ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nag-iisang dibdib. No? Kung ang pinag-iisa ng Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay. So yun. Ito yung Bible verse na nagpapatunay na importante ang kasal sa simbahan. Hindi lang pwede. So, kahit nakasal kayo sa civil, pag hindi kayo nakasal sa simbahan, sa mata ng Diyos, hindi kayo kasal. So, ano yung sexual contact niyo sa asawa mo? Hindi yan valid. That is fornication. That is sexual immorality. That is premarital sex. Okay? Now, ang sabi ng Catechism of the Catholic Church, divorce is a grave offense. Offense siya sa natural law. Hindi lang sa batas ng Diyos, kundi sa natural law mismo. Kagaya ng pagpatay ng tao. Natural law yan na hindi mabuti ang pagpatay ng tao. Di ba? So, basic na batas ng kalikasan. Basic, no? Na batas ng kalikasan mismo. Kasi, pinuputol nyo at tinatalikuran nyo kung ano yung sinumpaan nyo. Diba? Commandment number 2, you shall not take the name of God in vain. So, ginagamit yung pangalan ng Diyos sa panunumpa, tapos tatalikuran nyo yung pinanumpaan nyo. No? So, malaya kayong nanumpa. Tapos tatalikuran nyo. At tapos ang panunumpa nyo ay hanggang kamatayan. Okay? Till death. At ito ay nakakapinsala sa ating kaligtasan. Dahil ang pag-aasawa, ang marriage is the sign of the sacramental of salvation. Kasi parating hinahambing ni Kristo na siya ang husband at ang kanyang asawa ay ang simbahan. So hinahambing parati ang pag-asawa, the relationship of husband and wife, to the relationship of Jesus to the church. Kaya napaka-big deal para kay Lord ang marriage. No? At lalo na, mas lalong napipinsala ang paghihiwalay ng mag-asawa na sinusuportahan ng gobyerno. Kasi mas lalong napapaigting at napapalakas ang kanilang paghihiwalay kasi nagiging legal na. No? Kahit ito ay recognized by law, ito ay naging legal, mas lalong napapasama. It adds to the gravity of the rupture. Okay? Now, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2385, divorce is immoral. Okay? Because it introduces disorder to the family and into society. Ini-introduce, no? Nilalapit ang kamalian kung ano yung labag sa disenyo ng Diyos sa pamilya na dapat magsasama hanggang kamatayan,
gagawin nila ang lahat na para maka-survive, no? Para maka-survive, tatrabahuin nila, pagsisikapan nila, magtitimpi. So, dahil nilalapit ang society, ang lipunan, ang pamilya, dito sa itong kamalian na ito, it is immoral. Sabihin ko mamaya kung anong rason kung bakit ito ay nakakasira ng lipunan. Okay? So, alam naman natin na ang basic unit of society is the family. Pag sira ang pamilya, broken family, sira din ang lipunan. Maraming krimen, maraming mga suicides, maraming depression. Kung tingnan mo, yung ibang mga nation na mga first world country, tingnan mo napakayaman, no? Mayaman, peaceful kuno, pero deep inside they are unhappy, no? Ito ay nagre-resulta sa turmoil, problem, conflicts, no? Greed, injustice, okay? And crime. At ang resulta, mga kapatid, sa divorce, yung mga naiwan, no, na mga asawa, natotraumatize ang mga bata. Okay? Natotraumatize ang mga bata, at yung mga naiwan na mga wife or husband, hindi nila makakayanan na sila'y wala ng asawa, wala na. So, nakakaisip ng mga hindi maganda. Kaya mas tumataas ang rate ng crime, no? Passion o crime of passion, ganon. At hindi lang yon, forever. Kung hindi man sila gumagawa ng crime, forever matotraumatize ang kanilang spirit. Kasi disenyo talaga ng Diyos na para maging malaki, para lumaki ang bata na emotionally stable, spiritually stable, ay andun siya sa bubong na andun ang kanyang inay at saka itay. No? Basahin natin yung Romans chapter 7 verse 2 to 3. Anong sabi ni St. Paul? A married woman is bound by law to her husband as long as he lives. So habang buhay ang kanyang asawa, hindi siya pwedeng makipaghiwalay. Hindi siya pwedeng makapag-asawa ng bago. No? Kung mamatay ang kanyang asawa, pwede na siyang mag-asawa na ulit. No? She will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. So kahit pa nag-divorce ka, no? Pag ikaw ay nag-asawa, nakipagrelasyon, nakipag-boyfriend, no? At buhay pa yung asawa kahit naghiwalay kayo, you will be called an adulteress. Pero kung namatay na siya, yung asawa, dahil kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa kanila, no? Hindi na siya matatawag na adulteress. Hebrew chapter 13 verse 4. Ang sabi ni God, let marriage be held in honor among all. Dapat tratuhin natin na banal ang marriage. No? Dapat hindi natin hayaan na ma-defile, na yurakan ang marriage bed. So, ibig sabihin, ang mga kasalang ng Diyos sa Diyos ang pwedeng gumamit sa marriage bed. God will judge the sexual immoral, yung mga fornicators, yung mga hindi kasal sa harap ng Diyos, at sa mga adulterers, yung mga nag-asawa kahit buhay pa ang kanilang asawa. No? So kahit for example, no, may nag-divorce ang asawa at yung husband at wife, no, babae at lalaki, nag-divorce sila, kahit
naging legal pa ang divorce, masaya sila kasi dahil legal. Pero sa mata ng Diyos, sila ay hindi pa rin mag-asawa kung sila ay mag-asawa ng bago. Sa mata ng Diyos, yung original husband, original wife, yun pa rin ang asawa nila. Kaya parati silang sa mata ng Diyos, living in adultery. Living in mortal sin. Living in mortal sin. Hindi sila pwede dapat mag-receive ng Holy Communion. So, kada receive nila ng Holy Communion, na sila ay kapiling ng kanilang bagong mga asawa, bagong partner, no? It is sacrilege, no? Sacrilege. So sa mga nag-iisip na hindi seryoso ang Diyos tungkol sa divorce and remarriage, pag-aasawa't ulit, ito yung warning. No? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? No? So neither do not be deceived, neither the immoral, nor the idolaters, nor adulterers. So, pag hiniwalayan mo at ikaw ay kumuha ng bagong partner, boyfriend, or kalib-in, or nag-asawa ka sa civil, hindi ka makakapasok sa kaharian. Ganon kaseryoso sa ang Diyos. No? Kaya nga nasabi ng mga disciple, kung ganyan lang naman, bakit pa tayo mag-aasawa? Sino pang mas mabuti pang hindi mag-asawa? Kasi ganon naintindihan ng mga disciples kung ano kaseryoso si Lord. Sa Malakay chapter 2 verse 16, sabi ni God, for I hate divorce. Kinamumuhian ko ang divorce, says the Lord of Israel. That to divorce your wife is to overwhelm her with cruelty. Ito yung pinakamalupit na gagawin mo sa iyong asawa. Ang i-divorce mo siya. So sabi ni God, guard your heart. Do not be unfaithful to your wife. Okay? Sabi ni Saint Padre Pio, divorce is the passport to hell. Okay? Divorce is the passport to hell. Tandaan natin nung tayo kinasal, sinabi ng pare, ito ay intention nyo to enter into a covenant of holy matrimony. So, malaya tayong pumasok dito. At diniklara nyo ang inyong consent before God sa harap ng Diyos at sa simbahan. At sinabi mo, I take you as my wife for better or for worse. Pangit man ang ugali, o mabuti ang ugali, kung ano man yan, kung ano mang sitwasyon. No? Until death do us part. Hanggang kamatayan. No? So alam ko na iniisip nyo, kung nambubugbog, papatayin ka na, titira ka pa rin. Tatalakayan natin yan mamaya. Okay? Paano kung hindi ka na happy, ganon-ganon. No? Sinasaktan ka na, inaabuso ka na. Tatalakayan natin mamaya yan. Okay? At saka sinabi natin, as a sign of my fidelity and love, sinumpa nyo sa harap ng Father, Son, Holy Spirit. Matindi yan. No? Hindi mo pwedeng bawiin yung panunumpa mo hanggang kamatayan sa Diyos. At sabi ni Kristo, hindi na sila dalawa, kundi iisa. At walang sino man makakapaghiwalay sa mga pinag-isa ng Diyos. Okay. Bakit ba napaka-stricto ni Lord? Bakit indissoluble talaga ang marriage? Bakit? Kasi alam ng ni Lord na ang pakikitungo sa isa't isa, kahit ano pa ka-compatible sa inyong dalawa, kahit ano pa kabuti ng inyong mga ugali, lalabas at lalabas ang inyong mga depekto pag kayo magsama sa isang bubong, day after day, year after year. May
darating ang panahon na isa ay iba ang ugali, may isa ay manlalamig, may iba lalabas ang immaturity, ang iba ganun. Kahit dahil kada isa sa inyo ay may upbringing, iba't iba ang upbringing. Kahit compatible pa kayo, kahit anong ganda pa, kahit anong pogi pa, kahit sa simula napaka-fairy tale, ganun talaga, dadaan. Minsan lang yung mga wala talagang pinagdaanan na mahirap. Pero mostly, ganun talaga. Kasi sinadya ni Lord na ang marriage ay magiging sacrament na magpapabanal dahil sa kagaspangan ng ugali ng isa at sa kagaspangan ng ugali ng isa, ito ay magrarab, no? So dahil sa kagaspang, kagaya ng diamond, nilalagyan ng mga rough materials at pagugulungin sa isang barrel, paglabas, magiging smooth na siya. Parang papel de liha. So, sa pag-a-adjust natin sa isa't isa, magiging banal tayo, makaka-grow tayo ng virtue, makaka-develop tayo ng patience, magiging self-sacrifice, ganon. Mangyayari yan sa pagtitiis sa isa't isa. Now, lalagyan mo ng divorce. Pagdating ng panahon na parang hindi na ako happy, hindi na maganda ang iyong ugali. So, pag inisip mong pwede naman pala itong itigil at maghanap ng bago, Sure. So, kung ready always ang divorce, pag nakita mong hindi ka na happy, hindi na siya ganun kaganda, hindi na ganun kaganda ang ugali niya, hindi niya mapoprovide ang happiness na in-expect mo. So, pwede mo nang iwan. So, paano mo madedevelop ang patience mo? So, ang pasensya, ang virtue, nade-develop sa challenges. Hindi mo masabing pasensyoso ka pag lahat ng tao ay sumasangayon sa iyo. Kaya, naging avenue, naging sacrament ang marriage dahil dyan. Kasi nanghihingi tayo ng lakas sa Diyos na ating ma-survive. Kasi napakahirap ang marriage. Hindi madali. Sa movies lang makikita yan, sa mga fairy tale, sa mga Korean novela na dali-dali. No, you need the grace. Kailangan mo ng grasya para makasurvive. Temptation, temper, adjustment, attitude. At isa pa, no, kung anong sinadya ni Lord na dapat indissoluble ang marriage para sa mga anak. Kasi para ang anak ay lumaki na may takot sa Diyos at sa magiging balanse, matured, stable, spiritually, emotionally, intellectually, kailangan niya ng guidance ng mama at saka papa. No? So para yan sa iyong dalawang purpose, para pagpapabanal sa isa't isa at para sa pagpapalaki ng mga anak na kung ano yung intent purpose ni God. Okay? So, ito yung pinakasikat ngayon ng umiikot sa internet na isang vlogger, sa Facebook, hindi ko na nilagay pangalan. Ang sabi dito, we are also Catholic and we say yes to divorce. I'm sure siguro nabasa niyo na ito, no? We are also Catholic and we say yes to divorce. Sasagutin natin to sa yung unang line. At saka may nagsabi pa, I am Catholic. Tapos pinalitan yung no to yes, no? I am Catholic and I say yes to divorce. So as if ang Katoliko ay maraming boses. Kaya nga sinabing Catholic, mga kapatid, is universal. One belief. No? At ang maraming Katoliko na hindi alam na
ito ay heresy. Para matawag kang Katoliko, kailangan mong yakapin ng buo at lahat ng turo ng simbahan. Pag meron kang hindi tinatanggap, meron kang susuwayin sa turo ng simbahan, kaya nga tayo nagpipray ng Apostles' Creed. Yan ang summary ng faith. Universal. One faith, one sacrament, one sacrifice, one pope. Kasi lahat required tayong yakapin ang turo ni Kristo. May isang turo lang na hindi mo tinatanggap. Like for example, sabihin mo, Katoliko ako pero hindi ko tatanggapin ang turo tungkol sa artificial contraception. Katoliko ako pero hindi ko tatanggapin ang turo sa abortion, turo sa divorce, turo sa mga ganun, purgatory, kay Mama Mary. That is already heresy. No? Ang heresy is sin against faith. Sin against faith, it is a mortal sin. Hindi ka na pwede, pag may mortal sin ka na, hindi ka na pwedeng mag-receive ng Holy Communion. Ganun kabigat. Akala natin pwede tayo magsabi na Katoliko ako pero ganito, hindi ako naniniwala. Ito yung paniniwala ko. Hindi. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng ating mga batas at paniniwala. Pag sinabi mong Katoliko ka pero hindi ka naniniwala, actually hindi ka na pwedeng tawaging Katoliko. Okay? Hindi ka pwedeng tawaging Katoliko. Okay? Sa Catechism of the Catholic Church 2089, nagsabi, anong ibig sabihin ng heresy? The obstinate post-baptismal denial of some truth na kailangang tanggapin, kailangang paniniwalaan. Obstinate, yung mamatigas ka na hindi mo talaga tanggapin. At sabi sa Munificentissimus Deus, anyone who willfully deny, no, at pinagdududahan kung ano yung dinefine ng simbahan has fallen away completely from the divine and Catholic faith. Actually, hindi ka na pwedeng matawag na Katoliko kung ikaw ay hindi mo tinatanggap ang turo ng simbahan. So ano ang parusa sa kagaya nito? Na I am Catholic and I say yes to divorce. Sa mga Katolikong ganon, ang parusa niyan ay excommunication. No? Excommunication, ang ibig sabihin ng excommunication, ito ang pinakamataas na ecclesiastical penalty ng simbahan. Kung sa ibang sekta pa, tiwalag. Sa Iglesia ni Cristo, tiwalag. Expelled from the church ka actually. No? Meaning ng excommunication, wala ka ng communion sa simbahan. You are no longer in communion with the Catholic Church. Wala ka ng connection. Yung grasya ng simbahan di na papasok sa iyo. You are not included in the communion of saints. So, hindi ka na pwedeng tumanggap ng sacraments. Okay? And not considered a Catholic unless matanggal yung excommunication. Now, dalawa ang klaseng excommunication mga kapatid. Ferendae sententiae at saka latae sententiae. Yung ferendae sententiae, ito yung formal. May investigation, public, alam ng lahat. Inimbestigahan ka at sinulat na from now on, you are excommunicated. So, minsan lang nangyayari yan. Pero itong latae sententiae, ito yung halos araw-araw nangyayari. Ang latae sententiae, hindi ito kailangan na may investigation. Meaning, ikaw mismo ang nagsintensya sa sarili mo. At kahit walang nakakaalam, sinintensyahan mo na ang sarili mo ng latae sententiae. So, for example, ng latae sententiae, pag ikaw ay gumawa ng heresy, hindi mo tinanggap ang turo ng simbahan. Heresy. Latae sententiae, automatic excommunication yan. Sino nag-excommunicate sa sarili? Ikaw mismo ang nag-excommunicate sa sarili mo. Okay? Now, for example, violation of confession, seal of confession, yung pare, pinagchichismis niya kung ano sinabi mo sa confession. Excommunicated siya automatic. At pag ikaw ay nag-abortion, excommunicated ka.
Kaya napakabigat ng mga kasalanan ito. So, ang heresy, ang pagsasabi na I am Catholic, but I am yes to abortion, actually, napakabigat yan. You are no longer Catholic. Marami pang mga iba, di ba? Proud pa magsabi ng ganyan, di ba? Now, at saka may example yung iba, I'm Catholic, pero hindi ko maniniwala sa turo ng simbahan against pagiging miyembro ng Mason. May miyembro pa rin ako ng Mason. Nasa canon law yan. Hindi ka pwedeng maging Mason. So maraming Katoliko na, Katoliko ako, pero ganito. No. Yun ang mga example. Okay? So, automatic yung excommunication. At hindi kailangang malaman ng simbahan na ginawa mo yan. Ikaw na mismo ang naghatol sa sarili mo. Okay? Now, paano mabalik yung excommunication? Paano matanggal? Pag ikaw ay nag-confess at inamin mo yung kasalanan mo at sabihin ng pare kung anong gagawin mo, yun, may mga conditions, no? Pero most of the time, enough na yung confession at mag-promise ka na bagbaguhin mo yung paniniwala mo at i-repair yung damage. Matatanggal na yan, yung latay sententiae. Okay? Now, next, sinabi niya sa second life, mga binubugbog. Napaka-ipokrito ng simbahan. Nakapagtaka tong babaeng to. Katoliko daw siya, pero niyuyarakan niya ang simbahan. No? Pag nagsalita siya, parang hindi siya kasapi. No? Ipokrito daw ang simbahan dahil daw bakit pinipilit pang hindi maghiwalay, binubugbog. Okay, alam natin yan. Maraming kaso na binubugbog. At delikado ang buhay. So, paano yan? Magtitiis lang? Maraming nasabi, stupido ang simbahan, pinapatitiis yung babae kahit binubugbog na, nagtitiis siya kasi ang cheater yung lalaki, ganun. Hindi tinuturo sa simbahan na magtiis ka lang dyan. Actually, pwede mo ipakulong. Pwede mong i-report. Pwede mong ipakulong. Pwede mo siyang kasuhan ng bigamy, adultery. Pwede mo siyang hiwalayan. Meron tayong tinatawag na legal separation. Catechism of the Catholic Church 2383 sabi, the separation of spouses while maintaining the marriage bond. No? The separation of spouses, minamaintain pa rin ang marriage bond. Pero naghiwalay para maprotektahan. Kasi baka patayin yan yung asawa dahil adik o may sinto-sinto yung lalaki, kawawa yung babae. Or may kaso rin na ang lalaki yung kawawa o yung mga bata yung kawawa. So, dapat silang paghiwalayan. Legal separation. Okay? So, pero dapat may mabigat na reason. In certain cases provided by the canon law. Hindi dinuturo ng simbahan na magpapakamartir ka, magpapakamatay ka na lang dyan. Okay? Para maprotektahan ang welfare ng isa't isa, pwede silang mag-legal separation. Pero hindi divorce. No? So, actually, mamaya isasabihin ko, may time na kahit yung divorce, civil divorce, hindi lang yung divorce, na kung wala na talaga, pwedeng matolerate, pero i-explain ko ng buti kasi napakadelikado to pag hindi na-explain. Kagaya ng may isang nag-post doon na Catholic page na parang tinatapon niya lang tong turo na ito na walang explanation, delikado. Irresponsible posting, no? Na pag ikaw ay in abuse, pwede kang mag-divorce. Hindi. Okay. Anong sabi sa Bible tungkol sa legal separation? Suportado to ng Bible. 1 Corinthians chapter 7, verse 10. To the married, I give this command. Sabi ni Paul. Hindi sa akin to, kundi kay Lord. Sabi niya, a wife must not separate from her husband. Pero kung
Kung kinakailangan, okay, she must remain single. So, kung kailangan mo pakulong yung asawa dahil taksil, no? O pakulong mo yung dahil nabubugbog, pwede. Maghiwalay kayo, pwede. Legal separation para protekta. Pero hindi ka pwede mag-boyfriend. Hindi ka pwede mag-entertain, no? Hanggang buhay siya. Or kung nakita mo talaga nagbago, nag-repent o nag-reform ng buhay. Genuine talaga, hindi yung peke na nagbago. Yung totoo talaga nagbago. Dapat mag-reconcile kayo. Bigyan mo siya ng chance na maka-reconcile. Kasi pag nag-asawa ka ng bago, paano pa yung mag-reconcile? She must remain single or else be reconciled to her husband. And a husband must not divorce his wife. So, may chance pa na magkakabalikan. Pero kung wala talagang chance magkakabalikan hanggang namatay yung lalaki, hindi talaga nagbago, so pwede lang 'yon. Pero hindi siya talaga pwedeng pumasok sa isang bagong relasyon, kahit boyfriend, kahit girlfriend. Ikaw na lalaki, hindi ka pwedeng mag-girlfriend. Okay? Now, ito naman sabi ni Atom. May divorce o wala, ang masayang pagsasama ay mananatiling masaya. Ang nakakalasong relasyon ay mananatiling nakakalason. So, ang tanong, kung hindi para sa iyo, diborsyo, bakit ipagkakait sa iba? No? Lahat tayo may karapatang maging malaya. Para magandang pakinggan, no? Pero sabihin natin kung saan ang mali dyan. No? Itong ang sabi ni Brother Donald Okaga, magandang pagkasabi. Kung hindi para sa iyo ang divorce, bakit mo ipagkakait sa iba? Parang sinabi mo na rin na, kung hindi para sa iyo ang abortion, bakit mo ipagkakait sa iba? Kung hindi para sa iyo ang euthanasia, incest, pedophilia, prostitution, bakit mo ipagkakait sa iba? Ibig sabihin, kung hindi mo gusto yung isang kasalanan, bakit mo ipagkakait sa iba? Di ba? Mali yun. Kasi, alam mo ng kasalanan, bakit mo pa gagawing malaya ang tao na gumawa nito? Dapat tayong mga Katoliko, tayong mga tao, ilalayo natin sa kasalanan yung kapwa natin. Bakit mo sila bibigyan ng pagkakataon na magkakasala? At ang sabi ni Senator Risa, sayang, idol ko sana to kasi napakasipag at siya yung gumagawa ng kapakanan. Pero pagdating sa pananampalataya, same lang, no? Sabi niya, kung ayaw mo ng divorce, wag kang magpa-divorce. Pero hayaan mo yung iba na may na gusto kasi inaabuso. So makikita ko naman yung kanyang kagandahang intensyon, no? Makikita mo naman. Pero kaya lang, hindi ito ang layunin ng Diyos. Bakit? Maraming politiko, maraming mga tao na sabihin niya, Katoliko ako, hindi ako sang-ayon sa divorce, pero hindi ko ipipilit yung aking pananampalataya sa iba. No? Mali yan, mga kapatid. Hindi mo pinipilit yung pananampalataya mo sa iba, pero idideklara mo dapat kung anong pananampalataya mo. Yan ang example ng split Christianity. Yung pananampalataya mo, iba sa publiko. Yung hanggang sa simbahan lang, hanggang sa kwarto, personal belief, pero hindi mo dinideklara at dinadala sa totoong buhay mo. Our faith is not a private matter, mga kapatid. Sabi ni Jesus sa Matthew 5, you are the salt of the earth. Kayo magpapabago sa mundo. Kayo yung mga asin, magpapaalat. Kung hindi ka na maalat, kagaya ka lang ng iba, parehas ka lang ng lasa sa iba, di ka na magpo-provide ng alat, anong purpose mo sa mundo? Mas mabuti pang tatapak-tapakan ka na lang at itapon. We Catholics are the salt of the earth. At ang sabi ni Jesus, no,
Matthew chapter 10, those who reject me publicly, I will reject before my Father in heaven. So kung yung ating pananampalataya ay hindi nadadala, ang mga prinsipyo natin hindi nadadala sa public, hindi natin nai-impluwensya ang mundo sa kabutihan, at hayaan natin yung mga kasamaan ang mag-impluwensya sa atin, anong pakinabang natin sa mundo? At sabihin nila, hindi naman lahat Katoliko. Yung mga hindi Katoliko, haharangan natin yung kaligayahan nila. Ganito, mga kapatid. Paano na yung mga weak in faith? Kahit Katoliko pa, at kahit hindi Katoliko, na binibigay mo sa kanilang napakadali ang paghihiwalay. At alam naman natin na ang pag-aasawa ay ang hirap-hirap. Madali ka talaga matukso na ikaw ay hindi nalalaban. Madaling matukso na mag-give up. Tatapusin ko na lang to. Lalo na pag nakita mo maganda yung sekretarya mo. Lalo na pag nakita mong pogi yung ano mo. Lalo na at hindi ka na happy sa kanya. Madaling matukso kasi weak ang faith. At tapos, nag-file ka ng divorce in a time na medyo vulnerable ka. Tapos after few years, nagsisi ka. Wala na. May bago ka ng pamilya. Mas lalong mahirap. So, dapat ang batas ng gobyerno ay nagsasang-ayon sa batas ng Diyos. Ito ay nagpoprotekta dapat sa ma-ensure, masigurado ang stability ng pamilya at survival ng family. Hindi salungat na ipatitigil. Dapat pinoprotektahan. Kaya tayong mga Kristiyano, mga Katoliko, at kahit sa divine law, dadalhin natin ang ating Christian principles na ipaglaban na maprotektahan ang kabanalan ng marriage. Hindi mali yang sabihin mo kung ayaw mo. So, may nag-post nga na Katoliko din. So, hindi naman daw masisira ang kabanalan ng marriage kasi kung strong ka na Catholic, hindi ka na magde-divorce. So, hindi ka dapat daw matakot sa divorce. Hindi. Paano yung mga weak sa faith? Paano hindi yung kulang sa catechism? Tapos, pagdating na nakatikais na sila, wala na. Nakafile na sila ng divorce. Kasi ginawa nating mas madaling abutin ang paghiwalay. Di ba? Kaya nga, may wisdom ang mga mambabatas noong panahon, na mahirap maghiwalay. Kaya, so naghihiwalay na nga na mahirap maghiwalay, di ba? Kasi walang divorce. Ano pa kaya kung meron? Slalong, lulobo, at dadami at dadanak ang paghihiwalay. Tandaan natin, ang tao, pag binigyan mo ng sobrang kalayaan, aabusuhin to. For example, dati, abortion on demand kasi yung mga na-rape daw, yung mga kung ano. So, dahil sa abortion sa health, so yun lang ang reason. Pero ngayon, abortion on demand. Walang karason-rason, magpapa-abort. Yun ang tao. We are weak. We are prone to disorder. So, darating ang panahon, mga kapatid, na kahit wala kang kasalanan sa iyong asawa, hindi niya lang type yung smile mo, hindi niya lang type yung utot mo. Pagod na siya sa iyo, naririndi din siya sa iyo. Absolute divorce, pwede na siya mag-file ng divorce sa iyo. Lahat ng marriage is in danger. Hindi mo alam kung anong iniisip ng asawa mo. Anytime pwede lang siya mag-file ng divorce. Kahit walang rason. Kahit sabihin mo, para lang yan sa mga nagbubugbog. Ano ang pipigil sa kanila na hindi yan gagamitin kung may nakikita na silang bagong, mas bata, mas maganda, at mas nakakaaliw, at nainsulto lang siya sa sinabi mo, parang hindi ka... Di ba may panahon na parang hindi mo mapapatawad ang asawa mo? Parang napaka-hate na hate mo talaga siya na hindi ko talaga ito mapapatawad. Pero after 1 week, nagkangitian kayo na wala na, balik. Pero pag may divorce, isang ganun lang.
I want divorce. Kasi nasaktan yung damdamin mo sa mga sinabi niya. Ganon kadali. Kagaya ng isang tao, pag suicidal siya, sa tingin mo maganda ba na mapapaligiran siya ng barel, kutsilyo? Mas mapapadali ang pagpapakamatay ng taong suicidal pag may nakita siyang baril. Dapat yung mga suicidal, ilalayo mo sa baril, ilalayo mo sa mga sandata. Kagaya din sa isang marriage na rocky. Pag ang rocky marriage, hindi nagkakaintindihan, nag-aaway, at alam niyang may option sa palibot niya, anong pipigil sa kanya na hindi siya pupunta sa napakadaling option na yon? Di ba? Kagaya ng abortion. Nung ginawang legal ang abortion, mas dumami ang abortion. Kasi, kung hindi legal ang abortion, gaya dito sa Pilipinas, mahihirapan. Kasi, tapos, yung time na tempted siyang mag-abort, pero dahil hindi legal at mahirap hanapin, hindi siya nagpa-abort. After 1 year, sabi niya, buti na lang hindi ako nagpa-abort. Kasi ang saya-saya pala ng batang ito. Pero kung legal at dyan sa harap mo, pwede anytime, konting tempt mo lang sa mind mo, i-abort ko na lang to. So wala na, walang atrasan, abort mo na. Gaya din ng divorce. Gaya din ng artificial contraception. Bibigay ka ng condom. So mas dadami ang teenage pregnancy kasi sinasabi mo sa utak ng mga tao na okay lang pala ang pakipagtalik na hindi kasal. Okay lang pala ang pagde-divorce. So anong nilalagay mo sa mind mo? No? So sa Catechism of the Catholic Church, nasasabi sa paragraph 1869, yung there is a structure of sin, proliferation of sin, na nagdudulot na nilalapit ang tao sa paggawa ng kasalanan. Mga tinatawag na social situation. So pag napasa ang bill ng divorce, nalalapit tayo sa social situation. Tinatawag na structure of sin. Malilid tayo ang mga victims to do evil. Ito ay nagiging social sin. Kagaya ng Amerika na rampat na talaga yung sirang-sira na talaga ang government, no? Ang pamilya. So divorce nag-i-introduce ng disorder sa society. No? So it brings grave harm to the deserted spouse, lalo na yung iniwanan. Maraming kaso mga kapatid. Minsan lang yung mga binubugbog. Karamihan sa kaso sa divorce, lalo sa Amerika, sa Manigan, walang rason. Dahil lang sa pag-aaway, hindi nag-iintindihan, gusto ko lang makipag-divorce. Gusto ko lang. So yung mga babae na gusto niyang i-workout, pwede bang i-workout natin to? Sabi ng lalaki, hindi na kailangan. Sobrang sakit yan. Lalo na mga bata, traumatized. Ayaw ni Lord ng ganun. No? Sinasabi ng iba, mas mabuti pang maghiwalay kumpara sa nag-aaway-away na bakit? Sinabi ba na mag-away kayo? Hindi kayo dapat mag-away. Pero pwede namang legal separation kung hindi talaga ma-avoid. Pero napakasakit talaga sa mga bata at sa mga naiwan. No? So kailangan ng emotional, mental, spiritual stability. At mangyayari lang yan sa kumpleto at buong pamilya. Me, coming from a broken family, kaya napaka mainit sa akin tong topic na ito, no? Makikita mo talaga iba talaga ang emotional stability, yung tawag dito, yung confidence. Meron talagang something missing pag you're coming from a broken family, no? Maliit pa ako, naghiwalay ang aking parents dahil sa pagkaintindihan, they filed a legal separation. So sakit talaga sa mga bata.
Kaya hindi talaga maganda na binabalik natin ang design ni God. At saka pag nagsimula ang divorce, it is contagious. Nakakahawa. Para tong virus na mag-i-spread na napakabilis. Kasi pag isang babae nag-divorce, magtatanim ito ng binhi, ng seed sa kanyang puso na possibility pala na pwedeng itigil pag hindi na happy. Lalo na sa mga lalaki who find young, more understanding na babae. So, hindi na niya itatry na i-work out. Kasi bakit ko pa i-work out? Merong itong bagong adventure na mas maganda, mas understanding. So, it spreads infection across entire communities, cultures, and generation. No? At according to studies, pinadala ta ni Donald Caballero, ang rate ng divorce tumataas. 73% ng divorce rate, lalo sa mga nakailang divorce na. So, the more divorce you have, the more divorce you will have. At eto pa, no? Divorce, sabi ng pare, divorce won't solve abusive marriages. Tama. Hindi nagsosolve ng abusive marriage ang divorce. Pero basahin niyo itong comment sa taas. Ito, siya pa rin itong babaeng ito. Pinagtawanan niya ang sinabi ng pare. Sabi niya, maniniwala na sana ako galing pa naman sa isang taong walang experience sa marriage. Pinagtatawanan niya ang pare na nagsabi na divorce won't solve abusive marriage dahil daw walang experience si father. Wala namang asawa, bakit daw magsasabi ng ganito? That is fallacy. Ibig sabihin, dahil si Jesus, mga kapatid, hindi naka-experience ng married life. Wala siyang karapatang magsabi sa atin about marriage. Nakakatawang argument. Dahil ang mga pare natin hindi naka-experience ng marriage, hindi sila pwedeng magturo. Parang si Jesus ang niyuyurakan mo. Okay? Now, totoo. Pag abusive yung lalaki ng Google Pay, pag nag-divorce yan, lilipat lang yan sa bagong asawa. At doon na naman ang aabusuhin niya. So, nasusolve ba? Hindi. Hindi nasusolve. Actually, ang nakakasolve ng divorce. Ang divorce, di ba? Magkikreate siya ng maraming victim. Ang solusyon is lalapit tayo kay Lord. Yung taong abusive, ikakatikais mo. Ipapakulong, ire-reform o ano. Or, before marriage, kilalanin mo. Hindi yung kinilig ka lang, napatawa ka lang, sasagutin mo na, asawahin mo na. Di ba? Bakit maraming failed marriages? Dahil hindi sa pagpipili ng mabuti during courtship, di ba? Okay. Now, punta naman tayo sa annulment. Sabi nila, ang annulment, Catholic divorce lang naman yan. Di ba? Hindi po. Ang annulment, hindi yan Catholic divorce. Ito ang ibig sabihin ng annulment. Okay? So, tandaan natin, kahit ang simbahan, kahit Santo Papa, kahit sino, hindi pwedeng makapaghiwalay sa valid marriage. Divine law yan. No? At hindi pwedeng sabihin ng iba, pwede bang baguhin ng simbahan ang turo doon sa marriage, divorce and marriage? Kasi napaka-stricto. Walang kapangyarihan ng simbahan. Spokesperson lang ang simbahan kung anong sinabi ni Lord. Hindi niya pwedeng baguhin. No pope, no council, no synod, no priest, nor any confessional has the right and capacity to set aside divine law. No? Divine law yan, galing sa taas yan. No? Kahit ang simbahan, hindi niya pwedeng ipatigil ang isang valid marriage. So, ano yung annulment? So, ang annulment, mga kapatid, ganito.
kasi nalilito sa annulment. Mag-i-investigate ang simbahan sa isang marriage ng mag-asawa kung during kasal, na-meet ba nila ang requirement ng valid marriage. I-investigate nila kung meron bang totoong kasal na naganap. Kasi para maging totoo, para maging valid ang marriage, merong requirement. Dapat merong requirement. Pag hindi pasok yung requirement nila, i-investigate nila, yung marriage pala nila, yung kasal nila, hindi valid. So meaning, walang bisa. Hindi pala talaga sila totoong nakasal. Walang kasal na nangyari. So, idedeklara ng simbahan, null and void. Meaning, hindi pala sila totoong kasal. So, pwede sila mag-asawa. Kaya hindi ko gagamitin yung terminong uli. Kasi in the first place, never pa silang nakasal. Kaya, i-investigate ng simbahan kung valid ba ang marriage nila. Kasi kung hindi, magdideklara ang simbahan, okay, hindi kayo totoong nakasal. Kasi hindi pala valid ang marriage. So, yun ang i-investigate ng simbahan. Okay? So, example ng mga requirement para valid. Dapat hindi ka married before. No? At saka hindi kayo magkapatid o mag-cousin. No? Kung ano napakalapit ng inyong blood relation. Or, dapat legal age ka. Or, dapat for example, ma-discover na baog ka pala. Hindi pala impotent ka. No? Tapos hindi mo dineklara. Tinatago-tago mo, may deceit. Or pwedeng pinilit ka lang, shotgun marriage, invalid yon. Yung hindi mo talaga naintindihan kung ano yung kasal na dapat forever. At pumasok ka sa Marami, pero example lang ito, hindi tayo magtatagal dito. Mga example ito na i-investigate ng simbahan. So, nung pumasok ka ng kasal, wala ka talagang intensyon na, ginawa mo lang siyang stepping stone para sa visa, ginawa mo lang siyang yung mga ganun. No? Sinabi mo, may bahay ka, may 1 milyon ka para makasal, tapos wala naman pala. So, mga ganun. Example yun ng mga deceit, pagloloko. So, pwedeng hindi valid ang marriage mo. No? Wala ka palang planong magkaanak. Tapos hindi mo sinabi na hindi ka talaga gusto magkaanak. Yung mga ganun, mga example. Okay? Now, marami pa. Mataas yan mga lista. Ang simbahan, ang canon lawyer ang mag-investigate. Okay? Kung before marriage, pag may mga requirements na hindi pasok, sabi niya, hindi pala valid. So, hindi ka pa nakasal ever since. Okay? Yan ang annulment. So, hindi ibig sabihin na binubugbog ka, pwede ka mag-annul. Kasi kung kahit binubugbog ka pa, tapos sa investigation, pasok naman lahat ng requirements, valid lahat, pero nag-iba lang yung ugali ng asawa mo, hindi talaga pwedeng ma-annul. Ang tanong, bakit? Sino ba ang simbahan para magdeklara ng hindi valid? Hindi pala sila pinagkaisa ng Diyos. Tandaan natin, si Peter ay binigyan ng authority at saka yung mga obispo the power to bind and loose. No? To speak in His name. So, ang simbahan binigyan ng authority. Okay. Now, may dalawang annulment. Church annulment, civil annulment. So, dapat dalawa yan kung gusto mong makasal. No? Kahit na annul ka pa sa sa gobyerno, sa civil, pag hindi ka na annul sa simbahan, hindi ka talaga makakasal. So, dapat dalawa. Hindi ka naman pwede i-entertain ng church annulment pag hindi ka na annul sa civil. No? Dalawa yan. So, sa civil, madaling magpa-annul kung may pera. Kasi, usually pupunta sa psychiatrist, sabihin irreconcilable difference, o mga psychiatric gagawa sila ng pwede. Pero sa church mahirap. Kasi
hindi ibig sabihin may pera ka, hindi lahat ng mga nag-a-apply ng annulment ma-annul kasi dapat honest yung canon lawyer. Titingnan niya yung mga requirements kung pasok. Kung pasok, valid yung marriage yung hindi niya pwedeng sabihin na annul. Siya mananagot sa Diyos. Para siyang nagde-divorce. Di ba? Kaya lang ang problema, sa reality, ano nangyari? 1960, sa mga nag-apply ng annulment, 300 ang na-grant. 300 ang napayagan na mag-annul. Pero ngayon, sa United States, today, kada taon, 60,000 ang papayagang mag-annul sa Catholic Church. Pero, kaya ang nagsulat nito, si Monsignor Charles Pope. Kaya observe niya, nagkakulang tayo. Kasi parang nagiging maluwag ang ating pag-aalaw ng annulment. Tandaan natin, mananagot ang pare na nag-investigate tapos dahil sa awa or sa pakikisama, papayagan niya kahit nakita niya na valid ang marriage. Dati, napaka-stricto sa atin. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng Anglican? Gumawa ng sariling simbahan si King Henry III? Dahil napaka-stricto ng simbahan talaga. Nanindigan talaga siya sa katotohanan na wag payagan si King Henry VIII na mag-divorce and remarry. Kaya maraming mga obispo si St. Thomas More na martyr pinugutan ng ulo dahil nanindigan ang simbahan sa sanctity ng marriage. Pero kaya lang ngayon medyo lumuluwag na, no? Kaya kailangan natin ng mas malinaw na criteria doon sa grounds of annulment. Now, okay, example ikaw ay tapat na asawa, husband or wife, tapos nag-file ng divorce yung asawa mo. Nag-file siya. Walang rason. O kahit may konting rason, minsan naman kasi yung mga taong gustong may mga iba ng nakikitang bagong putahe, gagawa talaga ng rason. Mag-gaslighting yan eh. Itutulak sa iyo yung blame, di ba? Sisihin ka. Gagawa ng Kasi yung tao gusto talaga parating bida. Yung sympathy gusto nila. So, gagawa ka ng storya. So, for example, ikaw inosente. Gusto na yung makipag-divorce. So, ikaw na iniwanan, divorce ka, nagpirma ka ng divorce kasi pinipilit ka mag-divorce. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan dahil ikaw ay iniwanan. Okay? Not culpable ka. Pero, okay, ikaw na iniwanan, hindi ka pa rin pwede mag-asawa ng iba, hindi ka pa rin makipag-boyfriend, makipag-girlfriend. Okay? Hindi pa rin. Pero, yung tao na nag-divorce, siya yung nag-initiate, siya yung nag-file ng divorce. Okay? Kahit hindi pa siya nag-asawa ulit, pero nakipag-divorce lang siya. Kahit hindi pa siya nakipag-asawa, kahit hindi pa siya nag-girlfriend, nag-boyfriend, hindi siya pwedeng mag-communion. In the state of mortal sin siya. Yung taong nag-file ng divorce. Okay? Siya yung nag-initiate ng divorce. Kahit hindi pa siya nag-asawa ulit. Kaya itong gusto kong iklaro doon sa post ng Catholic page na yon. Kasi sinabi lang na hindi lahat daw ng divorce pwedeng So sa mga taong iniwan, naging faithful, hindi nag-asawa, pwedeng mag-communion kahit divorsyado siya. Kahit siya yung diniborsyahan. Okay? Pero, sa mga tao nag-initiate, kahit hindi ka pa nag-asawa, hindi ka pwede mag-communion. Okay. Ito sa Catechism of the Catholic Church, 2383, civil divorce is tolerated, but not embraced. Ibig sabihin, merong rare occasion, napaka-rare na occasion, na exception to the rule, na pwedeng i-tolerate ng simbahan yung civil divorce. Kung ito na lang talaga ang paraan na ma-secure mo ang protection sa financial rights ng mga bata, ng mga anak.
pwede kang mag-divorce. For example, iniwanan kayo, tapos may bagong pamilya. So yung mga anak mo, pwedeng mawawalan sila ng mana o mawawalan sila ng suporta pag hindi mo siya divorce, iniwanan kayo, may pamilya na sila, baka mapupunta dun sa mga bagong mga anak o wala nang suporta, namimiligro ang iyong financial care and rights of your children, pwede kang mag-opt into civil divorce. Pag wala na talagang ibang paraan, okay? Sabi sa Catechism of the Catholic Church, hindi ka nagkakasala. Very rare occasion kasi meron pa namang legal separation to ensure at saka wala naman tayong divorce dito. Sinabi ko lang ito dahil nandito to sa Catechism. Pero this is an exception. Hindi to dapat sinasabi na walang qualification. Okay? Now, anong solusyon? Ang solusyon mga kapatid sa mga problemang ito, walang easy solution. Because marriage is really difficult. It is sacrifice. So, ang pinakaunang solusyon dito para maiwasan ang mga failed marriages, abusive marriages, piliin mo ng mabuti ang iyong papangasawain. Hindi lang dahil sa kilig, dahil sa pisikal, dahil sa pera. Dapat habang naghahanap ka ng iyong magiging asawa, close ka kay Lord. You are praying for guidance. You are using the standard of God. Hindi mo asawahin yung malayo kay Lord. Hindi mo asawahin yung may bisyo. Hindi mo asawahin yung sulyoso, emotionally unstable, mga addict, mga parating mga barkada. So, kasalanan mo na rin yan in a way pag naging abusive kasi malayo kayo kay Lord. To start with, pumasok kayo in a disadvantage. Choose your spouse carefully. No? At when it all fails, naging diligent ka naman, pinili mo ng mabuti, pero nakalusot talaga. Umiba talaga ang ugali nung pinili mo na, you done all your best. Choose the way of the cross. Okay? Kung hindi ka lang naman nanganganib patayin o sinasaktan o abusive, try your best to develop the virtue of patience. Patience na pakikisamahan ang isang maling ugali, pangit na ugali. At ang ugali mo rin, baka ikaw rin may mali. Minsan, akala mo yung asawa mo ang pangit na ugali. Pero hindi ka nagre-reflect, ikaw rin pala pangit na ugali. At for example, iniwan ka talaga. Iniwan ka, wala kang kasalanan. Bata ka pa, 20 years old ka pa, 30 years old ka pa, may pangangailangan pa ka sa sexual. Pero hindi natin pwedeng baliin ang kalooban ni Kristo. Tiisin natin. Hindi talaga tayo pwedeng mag-asawa. Wala talaga tayo magagawa, mga kapatid. Tiisin talaga natin yung ating mga pagnanasa for God's kingdom. At kung sa tingin mo mayroong ng valid reason na mag-file ng annulment, pwede ka mag-file ng annulment. Baka ma-discover ng simbahan na hindi pala valid ang reason ng pagpapasok niya. Pwede ka pa mag-asawa ng panibago. First, file for annulment. Go to the church. File for annulment. Kung wala talaga, hindi ka talaga pumasa sa annulment, then sabihin mo, kailangan ng tatay ang anak ko, bata pa. Hindi ka pa babayaan ni Lord. Hindi ka talaga pwedeng pumasok sa isang bagong relasyon. The way of the cross. We have to sacrifice our own happiness and comfort in this life for the kingdom of God. Kaya sabi ni Jesus, no one who has left home or brothers or sisters, walang taong nagsakripisyo para sa akin na hindi ko susuklian eternal life. Yan naman talaga mga kapatid ang pakay natin dito We have to sacrifice everything, even our own happiness. Kasi sinasabi ng iba, paano naman kaligayahan ko? Kaligayahan ko. No, we are here para hindi sa kaligayahan natin. To deny ourselves, take up our cross, and follow Him. Yun ang ating mission dito sa buhay, mga kapatid. Ang sabi ni Sister Lucia sa Fatima,
the final battle between the kingdom of Christ and Satan would be over marriage and family. So we are in the last days, mga kapatid. No? The final battle between the kingdom of Christ and Satan would be over marriage and family. Pray hard, mga kapatid. We are the only one left. Tayo na lang natitira sa buong mundo na bawal ang divorce. Pray hard. No? So, God bless us all. Pray for us. Magta-travel kami out of town. No, kaya, so, requesting your prayers. Brother Donald, are you there? Okay, Doc. Bro, closing prayer ta, bro. Closing prayer. Okay. Sige, bro. Closing prayer? Yes, bro. Okay, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for the gift of life. Thank you for the relationship, the marriages, and our relationship to you. Lord, bless us and guide us in our daily life that we may follow you. This we all ask in the mighty name of Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Donald, sa closing prayer. So, hindi na Thank ako you. makaka-entertain ng questions kasi malapit na yung flight sa aeroplano. So, Hey, thank you, messenger Doc. na lang Thank you. tayo, ha. Thank you, brothers and sisters. Sino pa yung hindi ko nag-greet dito? Brother Titus, Sister Cook, Brother El Baduena, yun, Sister Che. Thank you again, Brother Donald, ha. It's an honor for you to be here. Bye-bye. God bless. God bless. God bless, Doc. Thank you.